Mayong gabi no sab kanatong tanan mga kaigsunan, tanang PCCians, gikan sa atong primary leaders, sa atong 144 leaders, o bisan pa sa atong mga Simbalay leaders karon. Hallelujah. Welcome everyone tonight sa atong padayon nga study sa atong powerhouse meeting, no? Ato gining gitutukan pag-ayo kining atong leadership development. Kay lagi naghandom ta nga walay usa nato nga mabilin nga magpabilin lang nga believers, kundi mahimutang mga leaders. Hallelujah. Kay lagi dako gyud kayo ang buluhaton nga kinahanglan nato tabangan. Mo nang kinahanglan kayong matag-usa ka nato, no? Nga makaplagan nato, madakpan nato ang tawag sa Ginoo nga dili lang ta igo mahimong magtotoo, kundi mahimutang pangulo sa ubang magtotoo, no? Unya dili gani ato ganing giingon nga dili gani igo lang mahimutang pangulo, kundi mahimutang pangulo nga di kalidad. Hallelujah. Kay lagi ang atong paghandom nga mahimutang mas epektibo sa atong pagpangalagad sa Ginoo. So, karong gabi padayon ta sa atong leadership development. Unya gusto na ko i-share karong gabi unsa pud ka importante kung ikaw ako makaangkon og insaktong panlantaw sa kinabuhi, having right perspective. Ha? So, una ta magbasa sa atong teksto, atong iisa kanitanan sa Ginoo pinagi sa pag-ampo. Dear God, our Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, we lift up to you our hearts tonight. Sa among padayon Ginoo nga pagtuon about leadership development, we pray, dear Lord, nga padayon kang mamuhat sa among makasing-kasing aron kining among matun-an karong gabi, dili lang ni mahimong para lang kami makasabot, kundi mahimo kining realidad sa among kinabuhi. Dunay aksyon nga resulta kalabot niining among tun-an karong gabi aron ma-upgrade pa gyud ang level sa among pagpangulo. Salamat o Dios nga mamuhat ikaw pinagi sa gahom sa imong Espiritu Santo sa matag usa ka kinabuhi gikan kanako Ginoo nga magbatbat niini. Tabangi ako Dios, Espiritu Santo tabangi ako aron among mapaklaro pag-ayo unsang mga isyu kalabot niining usa ka dakong panginahanglan nga makabaton kami insaktong panlantaw sa kinabuhi aron mulambo kami isip imo mga tinawag. Salamat Ginoo nga imong panalanginan ang tanan nga magapaminaw karon. Dili lang PCCians Lord, among mga kaila, higala, mga Kristohanon nga nasa tibok kalibutan karon kung asa man sila nga dapit panalangini usab sila Ginoo aron kini nga leksyon mahimong mapapuslanon usab sa ilang kinabuhi. Busa kanimo among itugyan ang among matag usa ka kinabuhi as we do continue and we ask your precious blood to cover us, dear God. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. So having right perspective, no? Ingon ng Philippians chapter 2 verse 5. Ingon siya, si Apostle Paul nagsulat ani, ingon siya, you must have the same attitude that Christ Jesus had. So, sa diyan nag-ingon ng Bible, you must have the same attitude that Christ had. This is talking about having a right perspective. Ha? Sama kang Jesus. Nag-explain niya pa dahil sa verse 6. Ingon niya, though Jesus was God, He did not think equally with God as something to cling on. To cling to. Ingon niya, verse 7. Instead, He gave up His divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as human being. When He appeared in human form. Verse 8, He humbled Himself in obedience to God and died a criminal's death on the cross. Oh. Verse 9, therefore, God elevated, hallelujah, God elevated Him to the place of highest honor
and give him the name above all other names. Hallelujah. This is the word of the Lord. So, as a leader, having right perspective is one of the most important things that you and I must have. Isip Pangulo, labi na ka Pangulo taog simbalay, no? Kung doon na may usa sa butang nga importante kaayo nga atong maangkon, kanang naatay insaktong panlantaw sa kinabuhi. Why? Because in this life, it is always easier to have a negative reaction of any given situation. Ambot sa inyo, pero as I observe, diri sa kalibutan, murabag, dali lang kaayo, ta maganoy ngadto sa pagkanegatibo kung naanay mahitabo sa atong kinabuhi. It is easier to feel the pain in testings and trials of any given situation. Pag naay mga pagsulay, naay mga testing nga moabot sa kinabuhi, mas dali nato mabati ang kapaitan nga hatod niini, no? It's always easier to complain in times of testing. Mo na realidad na siya. Mga nga daghan kaayong mga tao nga mas dali mo reklamo, magrally dayon, no? Mas dali mo bagulbol. Pagtanaw niya ang iyang sitwasyon, di niya ganahan. No? Muna siyang dali kayo buhaton sa daghang katawhan. Usahay gani makita nato bisan kitang Kristohanon, no? Dugay na ta nangalagad sa Ginoo, gabasa tag Bible, gabalik-balik ta sa simbahan, daghan na ta kaigwali na dunggan. Pero pag abot nga na mga pagsulay, na mga problema, na mga trouble nga atong masugatan, mas dali ang pagbagulbol, mas dali ang pagreklamo, mas dali ang atong pagdawat sa mga kapaitan kaysa pag-angkon o insaktong panlantaw sa kinabuhi. Hallelujah. Muna nga, diri ang scripture nga atong gibasa karong gabi, klaro kaayo nga gihisgutan dinhi unsang klaseng attitude o panlantaw nga dapat naata. Katong attitude sama kang Jesus Christ. It should be always positive. Kita tayo ngayon positive. Yan. So, kung doon na may panlantaw nga dapat naa ka og naa ako, kanang panlantaw nga sama sa atong Ginoong Kristo, positibo. Hallelujah. Usa sa istorya ni nga mo suportaan ni nganong importante makaangkon tag positibo nga panlantaw sa kinabuhi. Mahitungod atong hari sa Afrika, no? Nga nagdako siya nga na siya kababata ba nga nagdako sa gingharian nga nahimo niyang suod nga higala. Nya kining iyang amigo, iyang barkada sa hari, doon na ni siya lahi nga attitude. Kanabang putli o positibo ang iyang panlantaw kanunay sa kinabuhi. Kay sabisan unsang sitwasyon nga gaabot sa iyaha, mamaayo man o dili maayo, naanad na ni siya nga musulti kanunay, it is good. Ana bitaw? Kay namdumaan nga story ba? Kay murag naisgutan na nato dili, no, taud-taud na. So kining tawhana nga nagtubo siya kadungan sa hari, nahimo siyang suod sa hari tungod kay nasay pinasahi nga kinaiya ba nga kanabang bisag unsay mahitabo, it is good mo ginayang iyang aksyon kanunay, mo ginayang isulti kanunay. Nahimo na ning batasan ba niya? It is good. Bisag bad, it is good. Bisag dili maayo, it is good. Mo na ang iyang istorya. So one day, sa dihang nagdesisyon ang hari nga mangayam sila, maghunting sila dito sa bukid. So kining iyang barkada nga ang attitude, it is good. Siya mo'y nag-andam sa pusil kanang hunting gun, no? Iandam niya sa dihang ready ng hari, ready na pud niya ang katong gamiton sa hari nga pusil. So, nanakay na sila sa ilang kabayo, unya dayon gidawat sa hari itong pusil nga giandam, no? Naunsa man nga nibuto man nagkalit ang pusil pagunit sa hari. Ambot unsa pagkaunsa pag-andam,
Pero doon na gid siya sipyat na himo nga pagdawat sa hari sa pusil ni buto kini nalagpot ang kumagko sa hari. Partig yung tiko ko sa hari sa kasakit niya gibati kay nabutan niya kumagko, naputol yang kumagko. Sa diyang gisusi atong yang barkada, nakita niya nga naputol ang kumagko. Ingon na siya, it is good, it is good. Parting sukuha sa hari kay Isa, unsay it is good? No, naputol akong kumagko, it is good. Sa kasuko sa hari, gipapriso niya. Katong iyang amigo, gipapriso niya. Lagot kay siya. So napriso, katong iyang amigo. Niligid ang tuig. Sa diyang ang hari, nangayam na po siya. Nibalik siya og pangayam after 1 year. Naayo na tong iyang kumagko, naayo na. So nangayam siya. Naghunting na po siya. Siya na lang usa. Nasumok siya sa lugar nga doon ay tribo nga kanibal. Kanabang tribo nga mukha og tao. Wala ka bantay ng hari nga nalayo na day siya gukod-gukod atong iyang gihanting ba? Nga nasumok siya sa tribo, so gidakop ang hari. Gipusasan siya dito sa taliwala sa tribo. Unya, gasugod na sila pabukal atong dako nila nga kawa, pabukal og tubig. Kay kaunon siya, lutuon siya. So sa dayang hapit na nabukal ang tubig, tanaw na hapit na nabukal ang tubig, doon ay pipila kalaki sa tribo, nga gibadbaran siya sa gapos. Kay gigapos man siya, gibaklid man siya, gigapos. Sa diyang nakitaan sa usa sa tribo nga hala, putol man din kumagko. Di, nireport na itong tribo sa ilahang dato, sa ilahang leader. Barigi. Ana, ang buti pasabot niya nga, uy, mahal nga dato, unsa man ang atong bihag nga narakpan nga, kulang man nagkumagko. So nisigang matas dato, ha? Mo ba? Barigi ana ni. So balos ang dato istorya niya, ang buti pasabot sa dato, kung mao nga kulang nagtudlo, dili nato na pwede kaunon kay sa atong tradisyon baya, bawal na sa tuwa nga mukaon taw kanang tao nga dunay depekto. So sa laktod nga pagkasulti, gibuhian ang hari. Tungod atong putol niyang kumagko. Perting lipaya sa hari, kay nasabtan man niya ang sitwasyon. Nagibuhian siya sa tribo, wa siya gidayon og kaon, tungod kay kulang siya kumagko, kay ang tribo di mo kaon, ug tao nga kulang kumagko, kay mo na ilang tradisyon. So ni uli ang hari, kabad-kabad sa dagan, pauli. Kay perting lipaya niya nga wala madayo, wala siya mapatay, wala siya maluto atong adlaw. Unya, sa diyang pauli siya, nahinumduman niya. Nga nakaingon siya ba, tama itong giingon sa akong amigo, it is good. Nga naputol akong kamot, kay kung nahitabo pa, nga kumplito akong kamot, wala na, barbecue na ko karon. Sumidiritso ang hari dito sa prisuhan. So gisugid sa hari, sa iyang amigo, ang nahitabo. Kabulo ba ka, Brad? Ani, ana, nahitabo, ana. Pero wag yun madayon, nga gikaon ko, kay nakita nila, nga naputol lang akong tudlo, kulang daw akong tudlo. Di nitubag tong iyang gipriso nga amigo, it is good, it is good. Unya ningon ang hari, sorry kay Brad ha, tama day ka pag ingon nimo it is good ganang putol akong tudlo, pero wa mo ko kasabot ato, gipriso ta ka, sorry kayo ha nga gipriso ta ka, sobra na ka isa ka tuig diri sa prisuhan, nagantos noon ka. Gitubag si siyang amigo, it is good, it is good. Di ningon ng hari ka, unsa it is good, gipriso ta ka, unya karon it is good gihapon sa imo ha? Dinito bag siya, yes, it is good, it is good. Kaingon siya, mahal nga hari, kabalo ka? Kung nahitabo, nga wala ko nimo gipapriso, unya naputol imong tudlo, unya nangayam tagbalik, nasumok ta atong tribo, unya kitang duha, na, ako ang mabarbecue. Ana, so anang hari at tinuod no? Kay, putol ba yung tudlo, unya kato yung amigo kompleto man, so siya ang mabarbecue. Maunang ingon siya, it is good, it is good. Now, nakita na ko, murag, wala kay mga tawa ang uban. Pero, nakita na ko ba nga, kining tawhana, usa sa kinaiya nga nindot kaayo nga nasa iyaha, kana ang iyang positibo nga panlantaw sa kinabuhi. Nga bisag dili maayo ang sitwasyon nga nahitabo, ang iyang panlantaw positibo sa gihapon. Paminaw mga igsoon. The difference, ang kalahian di ay, between those who are able to rise up in times of their circumstances
compared to those who are stuck behind, left behind, is their attitude having a right perspective. Usa ni sa akong nakita og naobserbahan nga ang kalahian dai sa tao nganong ang uban bisag na pagsulay sa kinabuhi pero ga-improve gihapon ang ilang pag-alagad sa Ginoo, while ang uban na pagsulay po sa kinabuhi ni og nagpabilin siya sa immaturity. Usa sa ilad ang kalahian kini ang panlantaw nga positibo. That's why sa verse 5 sa Bible nga atong gibasa, ingon dinhi, you must have the same attitude that Christ Jesus had. Ano ingon niya? Ngayon siya, though He was God, He did not think of equality with God as something to cling to. Instead, He gave up His divine privileges. He took the humble position as a slave and was born as a human being. When He appeared in human form, ingon ng verse 8, He humbled Himself. Ano ba? He humbled Himself in obedience to God and died a criminal's death on the cross. So, power kaayo kung in-ani pareha sa Ginoo ang atong panlantaw sa kinabuhi, bisan negatibo ang mudas magkanato, pero positibo ang atong panlantaw, walay makapugong sa pag-abanti sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Kabalo mo nga nung naay mga bisan Kristohanon nga gaatras ang ilang pagpangalagad tungod kay dili positibo ang iyang panlantaw sa kinabuhi. Dali lang siya madiskurahi, dali lang siya mabagutbot, dali lang siya mo reklamo, ang makita niya puros negatibo, maunang gaut-ut, gaatras ang iyang pagpangalagad sa Ginoo. And this is not what God wants us to be. Gusto ni God nga mahimutang successful. Gusto ni God mahimutang productive. Gusto ni God mahimutang useful sa gingharian sa Ginoo. Maunang para mahitabo kini sa to ang plano sa Ginoo sa atong kinabuhi, we need to have a positive perspective, a right perspective. Amen? Amen. So, what does it mean to us? Kining pagmungitag right perspective, unsay puti pasabot niini? Our perspective should be like Jesus. Wanang buti pasabot niya. Nga ang atong panlantaw sa kinabuhi dapat pareha sa Ginoo. We should have the same attitude as Christ. What the Holy Spirit wanted us to understand here, aning bersikulo nga atong gibasa, is that Jesus, who is in the very nature of God, did not worry about who He was or how important He is. He did not say, wala siya moingon sa dihang silutan siya dito sa cross. Wala siya moingon nga, you know what? I am God. And because I am God, I should not have to die like this, like a criminal. Ana, pwede unta niya, anao na niyang isulti. Ginoogog ko. Dapat dili na ang matas kamatayon, nga ako nga tubangon. Kay ginoogod ko. Ana ba? Kay Diyos gug ko. So dapat inaanaw ta ang buhaton ni Jesus. Pero Jesus, kung imong tanaw lang yang kahimtang ba, He has every right to say so. No? Naa si katungod nga isulti to niya kay Diyos gud siya. But instead, He give us a great example of how we can have a proper perspective in life. So makita nato sa Ginoo nga atong gibasa karon nga naghatag siya kanatog ehemplo. Nga kung ugaling mo atubang mata sa bugat kayo nga hagit sa kinabuhi, kung naatay maayo nga panlantaw sa kinabuhi, makatabang kini kanato nga mahimutang positibo bisan negatibo ang nahitabo sa atong kinabuhi. So ingon number 8, He humbled Himself in obedience to God and died a criminal's death on the cross. Hallelujah. And we know the story. Jesus won. He won the victory. Kay kung may balibad si Jesus, nag-react si Jesus ato nga time, pagkabalo niya nga ilansang sa cross, niya nag-react siya, ay, daghan kayong sitwasyon nga pwede siya mo react. And yet, tungod sa iyang positibong perspektibo,
Bisan biyayon siya sa diyang gibitay siya sa krus. Ang iyang tubag sa ilaha, may nga pagisamahan ko. Pasayloa sila. Tawa sila masayod sila gibuhat. Wow! Iyon ko ba, kung inani nga itong panlantaw sa atong kinabuhi, bisan unsa ka ni katibo ang pagsulay, makaabantig yun ta sama sa atong Ginoo. Hallelujah! Ikaduha, right perspective gives God room to work. Kung ikaw ako, doon ay positibo nga panlantaw, makahatag kini sa Dios og paagi nga makapamuhat siya sa atong kinabuhi ug sa atong mga sitwasyon. Many Christians, if you try to look around, many Christians wonder why God is not moving in their lives. Sama sa pagpamuhat sa Ginoo sa kinabuhi sa uban. No? I don't know with you, pero naay mga Kristohanon nga gapangutana ba? Ginoo nga nung murag wa makay gilihok sa akong kinabuhi, Ginoo, sama sa imong gibuhat anang mga tao diha nga uban. Ngano? Paminaw pagayo. Tungod tingali kini nga Kristiyano nga nangutana sa Ginoo nganong wala niya makita ang paglihok sa Ginoo siyang kinabuhi, tungod kayang perspective bali, dili positibo. Iyon dinhi, when you have the right perspective, you give God a room to work. Hallelujah. And God has a room to work upon your life. Pag positibo imong panlantaw, gahatag ka sa Ginoo ug higayon nga makalihok siya sa imong kinabuhi. Muna, tistingi daw susi ang imong kahimtang sa kinabuhi. Ang imong journey ba, sukad ka nangalagad sa Ginoo. Pag-abot sa mga pagsulay, testing sa kinabuhi, kung doon ay trouble man niabot sa imong kinabuhi o sa atong kinabuhi, unsay imong reaksyon? Positibo ba? Mao na nga, kung ang atong reaksyon negatibo, we do not allow God to work. Kung negatibo. Pero kung positibo ta, we allow God to work. Why? Because God is a positive God. Dili siya negative nga Ginoo. God is always positive. Mao na nga, He work on those positive perspective. Hallelujah. So, if we have the right perspective, it makes the power of God effective. Timanin na pa kayo. If we have the right perspective, it makes the power of God effective. Hallelujah. Na-example ala, sa Genesis 39, verse 19 ko magsugod og basa, example ni siya. No? Tanaw na to ang life ni Joseph ani nga time. No? Di naman ako mabasa nig taas kayo, pero kung imong tanawon pagayo ang kinabuhi ni Joseph nga naka-record ani nga chapter sa Book of Genesis, if Joseph decided to give up his faith, his vision, his dream, when he was thrown into prison, sa sugod pa lang sa iyang balay, pag-share niya sa iyang pamilya, he was misinterpreted because of his dream, because of his vision. Dito pa lang daan, kung ni-react na si Joseph negatively, wala unta madayon ang dakong plano sa Ginoo siyang kinabuhi. Unya, gidaog-daog siya sa mga igsoon, gihulog siya sa balon. Kung ni-react siya dito, di gyud mahitabo ang plano. Gibaligya siya, naadto siya sa Ehipto, nahimo siyang slave. Kung ni-react siya dito, kung nagbagot-bot na siya dito, di gyud tama dayon ang plano sa Ginoo. Unya, gipasanginan pa gyud siya nga ng rape. Gipriso siya. Kung nagbagot-bot pa siya dito, dili unta man ang plano sa Ginoo. But look what Joseph did. And we know the story. Nahibawa na itong istorya. Even though Joseph had so many reasons to quit in his vision, in his dream, and yet Joseph kept the right perspective in life.
So, as a result, God has room to work in the life of Joseph. Kabalota sa end sa story sa life ni Joseph, he was promoted as the second man in Egypt. Ay, imagine na. Oh, daghang mga sitwasyon sa kinabuhi ni Joseph na pwede siya mundang, pwede siya muriak. Oh, pwede na niya talikdan ang vision gihatag ni God sa iya. Pwede niya talikdan ang dream nga gihatag ni God sa iya. So diyan nag-ingon si God, I will promote you. No? You will be a leader. Ana bitaw? Kay mao man to ang dream nga gihatag ni God sa iya. So sa proseso sa journey ni Joseph paingon sa iyang leadership, kung ni-react siya tong series of troubles ngayang nahiaguman sa kinabuhi, na dili gid siya kaabot dito sa leadership nga giplano ni God sa iyang kinabuhi. Muna nga ko tanaw na to ang kinabuhi ni Joseph. Ang iyang positive nga perspective naghatag og luna sa Ginoo nga makapamuhat siyang kinabuhi. Muna nga ko tanaw na to ang atong kagalingon. Unsay makaingon to ba? Daghan na tingali sa na-miss na ko nga sitwasyon, no? Opportunity. Daghan siguro kayong opportunity nga na-miss na ko. Tungod kay usahay, o di gani usahay, kasagaran, gariak manggug ko. Ana ba? Gamay na kayong issue, gamay kayong istorya, mag-complain din ko, mag-react din ko. Tungod kay nga akong perspektibo, dili press kang Joseph. So, una-una to ba? Ang pagtawag sa Ginoo kang Joseph, pareha gyapon sa pagtawag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Parehara. Pero makita nato nga sa dihang giprocess si Joseph into leadership, dili na anak kadali ang proseso. Doon ay dagang mga katalagman, troubles, hallelujah, testing, trials, niabot sa kinabuhi ni Joseph. Unya, worse kayo kay mismo iyang pamilya nagsakit sa iya. Dili lang laing tao, dili lang ubang mga tao, mismo iyang pamilya. Oh, dagang gibutang-butangan siya sa sala nga wa niya mahimo. Ana bitaw? Kung imo tanaw ng life ni Joseph, pertig yung luya. Muna makaingon ko ba, na kung ako pa to, ay, wala na. Di madayon ang plano sa Ginoo sa akong kinabuhi. Kaysa kabugat sa pagsulay nga nahiaguman ni Joseph, Joseph has so many reasons to quit. And yet, because of his positive perspective, nagpadayon siya sa pag-abante, bisan ngit-ngit kayo ang sitwasyon sa iyang palibot. Until one day, because of Joseph's positive perspective, he gave God a room to work. So doon ay fulfillment sa great plan of God sa kinabuhi ni Joseph. Amen. Amen. So ang kinabuhi ni Joseph, gwapo kay nga ehemplo. Nga ikaw ako, kinahanglan gyud na ay positibo nga perspektibo sa kinabuhi. Aron mahatagan nato og luna ang Ginoo nga makapamuhat sa atong kinabuhi. Paminaw pagayo, I will see it again. The difference between those who are able to rise above their circumstances and those who are stuck behind is their attitude. Right perspective. Amen. Si James, nagsulat siya. James chapter 1, ingon ang verse 2. Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. Verse 3, for you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So, let it grow. For when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. Nadungog niyo itong ibasa? Na, underline ni ang tulo ka book word nga when. When. Tulo ka word ang when. I want you to notice that. No? Kanang word nga when. Importante na siya diha. Ani nga mga bersikulo. So when the Bible said, what the Bible said is that we all will be facing troubles and testing. Muna yung buti pasabot ang bersikulo ha. Sa bersikulo 2. Nga musugot ka magsadili, ikaw ug ako
makaatubang kitag pagsulay sa kinabuhi. Oh, mo na buti pasabot din ni. Ngano tungod sa word nga when. Ako basahan pagbalik ha. Siya verse 2. Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way. Wala magyud ng Bible if troubles come your way. If kay pag if man gud ang gigamit unta diri, buti pasabot pwede wala. Walay pagsulay. Pero gigamit man gud niya when, buti pasabot naay pagsulay nga moabot. Whether we like it or not, ingon ang Bible, when trouble comes. Wala sa mingon if trouble comes. No? Dako, naapsa na to. So, ang buti pasabot niya, when trouble comes, ang buti pasabot niya, nga naagi pagsulay, nga posible mo abot sa atong kinabuhi. No? Whether we like it or not, we all will be facing troubles in life and testings of our faith. Mamaningon niya sa verse, sa sunod na verse 3. For you know that when your faith is tested, wala sabihin nga if your faith is tested. So again, maugya po ng idea. Wala sabihin nga kung ang pagtuo sulayan, so pwede walay pagsulay. Pero yung gigamit na word is when again, no? Gamit niyang when. Buti pa sabot nga sa dihang sulayan ang imong pagtuo. So naagi pagsulay. Amen. So whether we like it or not, tanan ta, walay exempted, hallelujah, nga muatubang gitag pagsulay, mga testing, mga trials, mga troubles sa atong kinabuhi. Unya ingon lang niya dinhi, when it comes, ay ganyan, and when it comes, the proper attitude to accept them is to accept them with joy in our hearts. Naman ingon sa verse 2. Tama ba? Siya, dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, unsa ingon niya? Consider it an opportunity for great joy. Buti pa sabot niya, kung ugaling na may mga pagsulay, maabot sa itong kinabuhi, ang proper nga attitude na to, mga igsoon, mga leaders, hallelujah, tanang Pisisians, unsa ang proper attitude na to? Kay naamang gyud ay pagsulay, naamang gyud testing ang ato mga pagtuo. Dapat ato ning dawaton nga dunay kalipay sa atong mga kasing-kasing. Amen. Amen. Hallelujah. This is the right direction that will improve our situation. Unsa na nga direksyon? Right perspective. So right perspective is the right direction that will improve our situation. Mao na nga ang mga tao nga positibo ang perspektibo, bisag na ipagsulay sa pagtuo, nagabante gina sa buluhaton sa Ginoo. Wala siya, dili siya mabara, dili siya muungot, dili siya magpadaplin, dili siya mababagan sa bisan unsang pagsulay nga nagaabot ngano positibo ang iyang perspektibo. Paminaw igsoon. Negative perspective makes small things seems so much bigger until it slow you down and causes you to life's frustrations. Kini di ang negatibo nga perspektibo mga igsoon. Mao ni siya ang kinaiya ba ngang mga gagmayng butang mo dako. Kabantay ba ka? Gamay ra kayo ang sitwasyon, pero ni dako gyud siya, nahimo siyang problema. Ngano? Negatibo nga perspektibo. So, ang gamay nga butang, mahimo siyang dako, hangtod kini mubitad sa imo nga paingon sa ubos. No? Ang negatibo nga perspektibo, mo na siya ang klase sa panlantaw, nga bisan gagmayng butang, bisan gagmayng problema, mudako. Unya, tungod kay sa iyang panlantaw, ang gamayng problema, dako kayo, kaysa dapat niyang sitwasyon nga problema, mo ni siya nga kinaya mo, mabira sa iya paubos. Hangtod, nga pirmi na lang frustrations ang maabot siyang kinabuhi. Niagi ba kaginana? Nga kadatanaw nimo sa mga sitwasyon, puros na lang kaangan, puros na lang kareklamo, puros na lang negatibo ang imong makita. Tungod na sa panlantaw nga negatibo. Mo nga bisan dili unta problema, nahimong dakong problema.
Bisan unta dili lisod, nahimong lisod. Tungod kay ang perspektibo negatibo. Kung ang imong panlantaw negatibo, it means you magnify problems or situations that may happen. When you magnify something, it doesn't actually change the size of the problem. It simply changes your perspective of the problem. Pag ang problema nga gamay, sa imong panlantaw mo dako, wala na usab ang gidakon sa problema, kundili ang imong panlantaw sa problema. Mao'y nagpadako. Oh. Example. Niya ako'y kwarta dinhi. Oh, pila ka sinsiyo. 3 ka pesos. Kung kining 3 ka peso nga nasa kong kamot, ibutang nako layo sa ako, mas dako ang palibot nga akong makita kumpara sa piso nga nasa kong kamot. Pero kung akong idikit sa akong mata ang piso, mahimo siyang mas dako kaysa akong palibot. Ang piso wala mausab, pero ang akong panlantaw ang nausab. Muna kung negatibo ang atong perspektibo, atong gipaduol ang atong gamayng problema sa atong mata, nga di na nato makita ang daghang positibong butang nga pwede unta pa nato maangkon sa kinabuhi, tungod kay ang gamay nga problema nahimong dako tungod sa atong panlantaw niini. Pero kung atong ipalayo ang piso, wala gyapon mausab ang iyang gidakon, pero ang atong panlantaw mas nilapad. Amen. Muna nga, ang pag-blow up nato sa mga sitwasyon nga gahitabo, mga testing, mga troubles, mga problema nga nag-abot sa kinabuhi, dili na siya gyud actually dagko. Pero nadagko lang siya tungod sa atong panlantaw. So, kung ang atong panlantaw dako siya tungod kay kana giduol nato sa atong mata, mao nang di na nato makita ang nindot nga sitwasyon sa atong palibot, kadto na lang siya. Pero kung ipalayo nato, kung ang atong panlantaw insakto, positibo, gamay rang problema, mas dakong oportunidad nga makapamuhat ang Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. Amen. Hallelujah. So, oftentimes in this life, our challenges and difficulties seems so much larger than they actually are, simply because we are holding them closer to ourselves. Ana siya? Muna nga, nganong usahay kining mga butang, no? Nganong murag dako kay siya ikumpara sa mga nindot utang oportunidad sa kinabuhi, sa dinangalagad ta sa Ginoo. Tungod kay gisuod kay nato, no, para sa ning kwarta, pag kini gisuod, isuod gud nato closer sa atong kasing-kasing, kini na lang pirmi ang atong makita. Nya di na ta makikita nga naa pa day nindot nga mga butang nga giandam ni Lord para sa atong kinabuhi. So when we have the right perspective, those same difficulties become much more smaller. Kung positibo ang imong panlantaw sa kinabuhi, ang maurang gihapong problema nga atong gitanaw murag dako kung negatibo ta, mas gamay sa tanahon kung positibo ta. Muna nga, ang problema dili mausab-usab ang ilang gidakon, maura na pirmi. Ang problema nga niabot sa uban, parihara na. Ingon ang Bible, ang problema nga ato nasugatan, parihara na ang problema nasugatan sa uban. Pariharang bayrusa ang nagluto sa atua. Pareha lang ang kawaladon. Pareha lang ang mga pagsulay. Ana bitaw? Pero ang gidakon sa pagsulay, mag-agad sa panlantaw nato sa atong kinabuhi. Pag ang atong panlantaw negatibo, kini nga pagsulay mo dagko sa atong panlantaw. Pero ang tinuod nga size niya, wala mausab. Pero kung positibo nga atong panlantaw sa kinabuhi,
mas mudako ang oportunidad kaysa sa atong mga pagsulay sa kinabuhi. I hope you receive it. Hallelujah. So, to have the right perspective, we magnify the right things in life, not the wrong things. So, unsaon? Pastor Ding, unsaon ako para na ako'y positibo nga perspektibo? Magnify the right things, not the wrong things. Kaya ang negative perspective, they magnify the wrong things. While right perspective, magnify the right things. Amen. Muna ingon ng Bible, Kolosa 3, versikulo 1. Ingon siya, since you have been raised to the new life with Christ, set your sight on the realities of heaven. Tungod kay anak na ka sa Ginoo. Tungod kay anak na ka sa Ginoo. Ingon siya, itutok ang imong panlantaw sa mga langit ng mga butang. Where Christ sits in the place of honor at God's right hand. Unya ingon siya sa versikulo 2, think about the things of heaven, not the things of earth. Unsa ingon niya? Ang atong mga panlantaw iyahat nato ngadto sa langit ng mga butang. Ang atong una-hunaon, mga langit ng butang dili ang kalibutanon. Muno say nganong negatibo ang utok sa daghang mga tao, kay ang iyang panlantaw tuas sa mga kalibutanong mga butang. Kwarta lang iyaha, mga pagkinabuhi, kaon, unsa ra iyaha. Ang iyaha para lang sa pagtagbaw sa iyang yutan-on nga kinabuhi. Mao na nga puno siya sa kabalaka, puno siya sa insecurity. No? Ang iyang panlantaw usahay, gamay kaayo tungod kay gaagad siya sa mga sitwasyon sa iyang palibot. Muna nga, ingon ang Bible, tungod kay kita mga anak sa Ginoo, giluwas ta sa Ginoo, gipasaylo ta sa Ginoo. Kinahanglan ang atong panlantaw ngadto sa langit ng mga butang. Tutukan nato ang mga insaktong mga butang, dili ang negatibong mga butang. No? Una-una nato ang mga positibong butang, dili itong mga negatibong mga butang. No? Tutukan nato ang mga langit ng butang. Moingon sa Bible, dili itong kalibutanon nga mga butang. Philippians 4:8, Philippians 4:8. Ingon sa siya dinhi, and now, their brothers and sisters. No? Mura sa ingon ba? And now, physicians. Ana siya. One final thing. Tanawa ha? One final thing. Very important. Ngano? Final thing. Mura bag, nagtudlo si Apostol Paul ba nga, okay, nakakay sa gitudlo. Niya pa, ha? Importante ka ini. One final thing. Ingon niya. Unsa man na? Fix your thoughts on what is true and honorable and right and pure and lovely and admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise. Hallelujah. So, one final thing, ingon ni Apostol Paul, sa kadaghan sa iyang gitudlo, ang final niya gitudlo is to have a right perspective. Amen. Amen. Hallelujah. Last but not the least, right perspective influence others. Right perspective influence others. Exodus 14, mao niyang panahon nga nigawas na ang Israelita gikan sa Egypt, pero nakahukom si Pero uban siya mga kasundaluhan nga gukuron sila aron pamatsyon. Unya ang sitwasyon diri, akong basahon sa verse 11, niabot sila kadto sa baba sa Red Sea. Dagat na ba? Gatubang sila sa dagat. Unya paglingi nila, nakita nila nga si Pero ug mga baga kay dot sa mga sundalo nagsingabot na. Niabot sa una-una sa mga tao, napatay na tani. Wala tay kadtuan. Kay Red Sea na, dagat nilang gatubang. Unya si Pero ug sundalo coming na, gadalagdag ko kay espada. Unya ingon ang verse 11. And they said to Moses, mga tao, ingon lang ka Moses, why did you bring us out here to die in this wilderness? Moto ilang nakita. Ang abi nila, kay nagsingabot ng si Paraon,
patay na sila. Ingon sa ka Moses, ngano man Moses, nga gidalami nimo nining diserto para mga matay ra. Anay lang gingon. Weren't there enough graves for us in Egypt? What have you done to us? Grabe yung gidakdakan gid lang may si Moses. Kailang una-una mga matay na tani. Unsa man ning gimo ni Moses? Wala ba na ilubnganan dito kung gipasagdan namin nimo mga matay dito sa Egypto? Daghan man malubngan dito. Nganong diri pa man gyud minimo ipapatay sa wilderness? Anay lang ingon. Verse 12 nagingon. Didn't we tell you this would happen while we were still in Egypt? Di ba gingnan ka na mo katong tuwapat si Egypto ay na lang Moses, di na lang ta manglakaw, di na lang ta. Pero ikaw Moses, ingo ka manghawa ta diri sa Egypt. Unya we tell you, leave us alone. Let us be slaves to the Egyptians. It's better to be a slave in Egypt than a corpse in the wilderness. Mauto ilang grabing bagot-bot nila. Kay nagsingabot na lagi mga sundalo sa Egypto. But verse 13, ingon din but Moses told the people, don't be afraid. Just stand still and watch the Lord rescue you today. Now, what makes Moses said that? Unsay nagtulak ka Moses nga magsulti ani? Positive attitude. Right perspective. Nagkaguliang nang nasod sa Israel. Gibumbahan si Moses sa tanang angal o reklamo sa mga tao nga Israelita. Pero si Moses sa verse 13 siya, relax lang mga kapatid. Ngayon siya, do not be afraid. Just stand still and watch the Lord rescue you today. The Egyptians you see, ingon siya, kanang mga sundalo Egyptohanon, nakita ninyo nga nagsingabot, today will never be seen again. Muna ingon ni Moses, he said, the Egyptians you see today will never be seen again. Verse 14, the Lord Himself will fight for you. Just stay calm. Hallelujah. Unsay na kang Moses? Nganong positibo ang iyang reaksyon? Nakita po niyang kasundaloon sa Egypto nga nagsingabot. Unya, nakatubang sila sa dagat. Nga kung mulangoy sila, mga lumos ra gyapon. Unya, kung di po sila mulangoy dito, mga matay sila magmabtan sa Egyptohanon. But what God did? Tungod kay right ang perspective ni Moses, Moses gave God room to work. And what God did? God split the sea. Hallelujah! Pagka-power yun sa Ginoo. Amen? So many people panic because they think it was their end. Pero when the soldiers were coming and they are facing the Red Sea, and they think, oh, we will die. We cannot go anywhere anymore. Anak. So the people see it as a big trouble and so difficult for them to imagine. And they do not know what to do. But Moses, when some things went wrong and almost everyone rallied against him, and yet because of his right attitude, right perspective, Moses stepped out in faith and began to influence others. Stand still and see the salvation of the Lord. And we know the story. Moses influenced the whole Israelite nation and they crossed the Red Sea in a dry ground. What a miracle. Hallelujah. Muna nga, in closing, makita na to din ang epekto sa negatibo nga perspective. When a person has a negative perspective, it makes the person stagnant spiritually. Kaduha, it removes the joy and the joy of other people around him. Pag ang usa ka tawo negatibo, mawala ang iyang kalipay, lakip na ang kalipay sa mga tawo nga palibot niya. Kay madamay man sa iya. Ikatulo, it develops fear instead of faith. Pag ang tao negatibo ang perspektibo, ang ma-develop sa iya, fear, dili faith. While positive perspective, ang epekto usab niini, it attracts God and His power in our situation. If you have the positive perspective, you attract the power of God
in your situation. Ikaduha, it imparts enthusiasm. Muhatag nagkasibot o kadasig sa imo kung positibo imong perspektibo. Ikatulo, it becomes your weapon. Pag positibo ka, mahimo nimo ng hinigiban. Dipinsa sa kaaway. So, ang pangutana, how to develop right perspective? Number 1, pray a right kind of prayer. Mag-ampo sa insakto nga pag-ampo. Listen to the right words. Ayaw sig paminaw ng negative. Ayaw sig paminaw ng magsigkarga sa imo. Bitaw tiray, gidaot gyud ka ana, gilibak gyud ka, bitaw dong, bitaw brad. Ikaw gyud gibinuangan. Ayaw paminaw ng negatibo. Paminaw sa positibo nga mga pulong. Amen? Stay around with right people. Gusto ka may mong makabato ng right perspective. Uban-uban sa mga tao nga right ang perspective. Amen? Ika-4, read right books. Basa atong insaktong mga libro. Maayo. Ayaw sig basa ng Kingko. Sa mga mga libro nga way nungdan. Dagang mga libro diya nga way nungdan, mga love story. Sa mga ilang story. Oy. Ang pinakagwapong love story, ang story ni Jesus. Story about God. Story about Joseph. Story about Moses. Ang gwapong storya. Positibo ba? Kay makakatunta mahimong positibo sab. Last but not the least, look unto God every day. Duol gyud dudod kita sa Ginoo para mahibot ang positibo. Amen? Right perspective is everything. And listen to this. When we are called to have the same as Christ Jesus mind, that even He is God, pero ingon ang atong gibasa, He did not worry about Himself. He did not think how important He is, but instead, He humbled Himself and submit Himself to God, even to die on the cross. Right perspective na, Brad. Maigsoon. Right perspective is everything when we give God room to work in our lives. It is everything when it comes to right perspective because you are giving room for the Lord to work upon your life, upon our church, upon our family, upon our business, upon our work. If we have the right perspective, we give God room to work. Right perspective is everything because it will have an influence to others. It is when we display faith that others will have more faith. When we have right perspective, we allow others to have right perspective as well. Akong prayer tonight, nga kining positibo nga panlantaw, maangko nato as we grow in the Lord. Do not allow negativity to reign in your heart. We need to have a right perspective. Amen? Amen? So akong pagampo, natabangan ta sa gahom sa Espiritu Santo. Ang atong una-una, di na to magamit sa paglantaw sa mga butang nga moguba sa atong damgo sa kinabuhi. Kundili, tabangan unta ta sa Ginoo nga makabaton tag positibo nga panlantaw aron makabante ta bisan taliwala sa mga pagsulay. Hallelujah! And I declare blessing upon all of you tonight. And I declare shalom upon you. Nothing must be broken, nothing must be missing, nothing must be lacking, and nothing must be wasted upon your life. And I declare special favor in this special year of the Lord upon you, your family, and your ministry. Simbalay leaders, blessings upon all of you. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, and all the people of God will shout, Amen. God bless you. I love you with the love of the Lord. Amen.